Kapag sinusubukan kong unawain ng Diyos, napagtatanto ko, kailanman na hindi sasapat ang mga salita. Ngunit patuloy ako naghahanap dahil ang puso ko'y naghahangad na makilala ang siyang lumikha nito. Sinasabi ng ilan na pag-ibig ang Diyos at naniniwala akong totoo iyon. Pag-ibig na hindi tumatalikod sa aking mga sugat at pagkukulang, kundi tinatanggap ako ng buo. Hindi pag-ibig na kumukupas o nagbabago, kundi pag-ibig na nakikita ako sa pinakamababang bahagi ng aking pagkatao at niyayakap pa rin ako. Ngunit, ang gantong pag-ibig ay nakakapangilabot sa laki. Dahil, tinatanong ako nito, kaya ko rin bang magmahal ng ganon? Sa mundong ito, kung saan ang mayayaman ay nang-aapi at ang mga may hirap ay nalilimutan, kailangan kong isipin na ang lahat ng ito ay nakikita ng ating Diyos. Na hindi niya binabaliwala ang kasamaan at naririnig niya ang iyak ng mga sugatan. Ngunit, ang Diyos ay hindi lang sa pag-ibig. Siya ay katarungan. Katarungan ay nangangahulugang itutuwid ang mali ng pag-ibig ng Diyos ay hindi basta nakatingin, kundi matatag at mapagtaguyod. At ang kanyang likas ay pag-ibig na walang hanggan, katarungang nagtatanggol sa mahirap, at awa na nagpapatawad. Ngunit, naalala ko, si Kristo mismo ay nagdusa. Ang krus ay hindi pagkakamali. Ito ay bahagi ng plano. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y gumaling. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo'y binigyan ng buhay. Marahil ang kahirapan ay hindi tanda ng kawalan ng Diyos, kundi tanda ng kanyang pagiging malapit. Sapagkat sa aking kahinaan, natutuklasan ko ang kanyang lakas. Ang panalangin ay hindi lamang nagbabago ng sitwasyon. Higit pa ron, binabago nito ang puso. At sa bawat paglapit ko sa Kanya, natutuklasan ko na nothing is impossible when you are with God. Ang panalangin, simpleng salita, ngunit may kapangyarihang hindi matutumbasan. Hindi lamang ito pagbibigkas ng salita, kundi pakikipag-usap sa Diyos na lumikha ng lahat. Ang Diyos ay lahat ng ito, sabay-sabay, higit pa sa kayang maunawaan ng isip, ngunit sapat na lapit upang hawakan ng aking kaluluwa. At gayon pa man, naroon ang awa. Ang awa ang tagpuan ng pag-ibig. Pinagtatanggol ang tama at hinahatulan ng sumisira. Sapagkat kung ang Diyos ay katarungan lamang, sino sa atin ang makakatulog? Ngunit ang awa ay umuyuko, inaangat tayo, at bumubulong. Tinatawad ko. At marahil, ang tungkulin ko ay hindi lutasin ang hiwagang ito, kundi isabuhay ito. Hindi ka nakatali sa iyong mga pagkakamali, sapagkat ang awa ay hindi binubura ang katarungan, ngunit binabago ito. Ginagawang paghilom ang kaparusahan at ginagawang pag-asa ang kawalan. Ang pagpapatawad ay biyaya kapag ako ay nagkukulang at nagbabalik kung ako ay wasak at nagpapaalala na ang aking halaga ay hindi nakabatay sa aking pagkakamali kundi sa habag ng Diyos. Ang biyaya, isang kaloob na kailanman hindi ko kayang kitain, ngunit malayang binibigay ng Diyos. Ito'y pag-ibig na umaabot sa akin sa pinakamababa kong sandali at ako'y kanyang itinataas na higit sa nararapat.
Ang kaloob ng biyaya ay hindi lang nagbabago ng aking nakaraan. Binabago nito ang aking kasalukuyan at nagbibigay pag-asa para sa aking kinabukasan. At sa panalangin, natatagpuan ko ang lakas kapag ako ay mahina at kapayapaan kahit sa gitna ng unos. At kahit sa pagdurusa, siya ay malapit. Ginagamit niya ang sakit, hindi upang wasakin tayo, kundi upang ilapit tayo sa Kanya. At ang Diyos ay kasama natin sa pag-ibig, sa katarungan, sa awa, sa pagdurusa, sa panalangin at sa biyaya. Naroroon siya. At ang kanyang presensya, ang tunay na nagbabago ng lahat.